Mga digmaang hindi nagsisimula sa sigawan, kundi sa isang tahimik na paalam. Bago pa man umalingaw-ngaw ang kaguluhan sa Adamya, isang mabigat na hakbang ang ginawa ni Sangri Adamus, ang pagbabalik sa kaharian ng Sapiro. Tahimik ang buong palasyo. Walang galaw, walang ingay. Tanging ang liwanag ng berdeng kristal ang sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Tila ba alam ng kaharian na ito na ang sandaling iyon ay hindi na mauulit. Sa harap ng trono, naghihintay si Hara Armea, isang reyna sa paningin ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, isa lamang siyang kapatid na kinakabahan sa hindi maipaliwanag na pangamba. Lumapit si Adamus, matatag ang kanyang anyo. Ngunit sa lalim ng kanyang mga mata, naroon ang isang lihim na paalam. Anuman ang mangyari, manatili kang matatag. Mahigpit siyang hinawakan ni Armea. Adamus, bakit pakiramdam ko, ito na ang huli? Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May halong sakit, ngunit pinipiling maging matapang. Hindi nawawala ang liwanag kahit mawala ang pinagmulan nito. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang pamamaalam ang naganap, hindi bilang mandirigma, kundi bilang kapatid na handang magsakripisyo. Ngunit bago niya harapin ang digmaan, may isang lihim na habilin ang kailangang may sa katuparan. Sa ilalim ng 2 buwan, huminto si Adamus sa isang sagradong lawa, isang lugar na tila konektado sa kapalaran. Dahan-dahan niyang inilabas ang brilyante ng tubig. Lumuhod siya at itinaas ito sa kalangitan. Unti-unting nagliwanag ang kristal, parang tumutugon sa kanyang huling panata. Kung ako'y bumagsak, mahinang bulong niya, at kung sakaling mapunta ito sa kamay ng kadiliman, umiikot ang tubig sa kanyang paligid, tila may buhay, tila nakikinig sa bawat salita. Sa sandaling ako'y tawagin ni Armea, bumalik ka sa kanya. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, naitakda ang kapalaran ng brilyante. Hindi ito kailanman magpapasakop sa dilim. At dumating ang sandaling hindi na maiiwasan. Sa Adamya, wala ng katahimikan. Ang lupa ay nanginginig. Ang langit ay nababalot ng usok. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Adamus mag-isa. Ngunit ang liwanag kailanman ay hindi nag-iisa. Sa kanyang harapan, si Zaur at ang kanyang hukbo. Sa isang iglap, sumugod ang mga kalaban. Ngunit sa bawat galaw ni Adamus, sumasabay ang puwersa ng tubig. Isang hampas at tinatangay ang mga mandirigma. Isang galaw at gumuho ang lupa. Para siyang unos, isang kapangyarihang hindi kayang pigilan. Ngunit ang kadiliman ay hindi nauubos. Ito'y dumarami, lumalapit, sumasakal. At sa sandaling tila, papanig na sa kanya ang tagumpay. Biglang nanahimik ang mundo. Isang presensya ang gumalaw sa likuran. Isang anino, isang pagtataksil. Sa isang iglap, tumagos ang matalim na sandata sa kanyang katawan. Si Zaur, hindi sa harapan, kundi mula sa likod. Unti-unting nanghina ang tuhod ni Adamus. Kasabay ng paghina ng kanyang katawan, ang agos ng tubig ay humupa. Ang liwanag ay nagsimulang maglaho. Habang siya'y bumabagsak, nakuha ni Zaur ang brilyante ng tubig. Ngumiti siya, akala niya'y sa wakas, nasa kanya na ang kapangyarihan. Ngunit sa malayong kaharian ng Sapiro, biglang napaluhod si Hara Armea. Parang may tinig na tumatawag sa kanya. Adamus, at sa sandaling iyon, sumigaw ang kalangitan. Nagliyab ang brilyante sa kamay ni Zaur. At sa isang kisap mata, ito'y naglaho, isang sinag ng liwanag ang tumawid sa buong mundo. At bumagsak sa harap ni Armea. Ang brilyante ng tubig ay bumalik sa tunay nitong pinili. Sa gitna ng wasak na Adamya, nakaluhod si Adamus. Nag-iisa, ngunit sa kanyang mga labi, may isang tahimik na ngiti. Kapatid, natupad ko. At sa kanyang huling paghinga, tuluyang nawala ang liwanag ng kanyang katawan.
ngunit hindi ang kanyang sakripisyo. Dahil ang liwanag, kahit mawala ang pinagmulan, ay patuloy na mabubuhay.